Hi there! Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. Okay, so for today's video, ay i-discuss naman natin yung mga classroom observable indicators kung ikaw ay mag-a-apply for Teacher 7. Ayan, so disclaimer lang, no, ang magiging basis natin ng discussion nito is itong ang classroom observation tool for Teacher 7 applicant, and of course yung DepEd Order number 24 series of 2025 wherein doon natin makikita kung ano-ano mga classroom observable indicators ang dapat paghandaan kung saan doon i-align yung lesson plan and of course yung lesson na ating gagamitin sa demonstration. Okay, so start tayo ng discussion. So, may nakanote dito na, of course, dun sa level ng rubrics na gagamitin natin, for Teacher 4 hanggang Teacher 7, level 3 to 7 yung rubrics na gagamitin. Okay? So, isa-isahin na natin, no? Dito, madidiscuss natin yung mga features of practice and makakapagbigay din tayo ng ilan sa mga examples, no, kung paano natin i-execute ito. Okay? So, simulan na natin dun sa una. Ang una ay apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So dito, meron tayong option, no? Kung ang gagawin natin is i-apply natin through interdisciplinary, intradisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. So yun yung ilang way or iba't ibang way ng pag-i-integrate. Okay? So dito, ang nakalagay sa rubric natin para ka maka 7, the teacher applies high-level knowledge of content and pedagogy that creates a conducive learning environment that enables an in-depth and sophisticated understanding of teaching and learning process to meet individual or group learning needs within and across curriculum content areas. So for the features of practice, the teacher applies extensive knowledge of content beyond his/her area of specialization. The teacher motivates learners to investigate the content area to expand their knowledge and satisfy their natural curiosity. So dito, aside sa pagkakaroon ng extensive knowledge sa subject matter, yan, which is dapat meron naman talaga tayo, no, kung lalo na kung field natin. Okay, so nabanggit ko kanina yung iba't ibang way ng integration. Pwedeng intra, pwedeng inter, pwedeng multi, or trans, no? Dahil ang binibigyang tone dito para ka maka 7 ay within and across, meaning to say, kailangan makapag-integrate ka within dun sa subject matter mo. Kung Filipino teacher ka, within Filipino subject matter na iba't ibang levels, no? And pwede rin across, pwedeng inter, makapag-integrate tayo ng isang discipline or more than one discipline. Okay? And of course, yung highest form ng integration, yung transdisciplinary, wherein nare-relate ng mga bata yung mga experiences or real-life experiences nila. Example, ang topic mo is pananaliksik, no? Yan. So ngayon, para ka makapag-integrate within, yan. So, yung pananaliksik kasi at saka etika ng pananaliksik is nadidiscuss sa senior high school, grade 11 Filipino, no, sa komunikasyon or sa pagbasa, meron din nun. Okay, so yun yung topic. And then, ang gagawin mo, mag-i-integrate ka, no, ng ibang discipline. So, pwede doon i-integrate mo yung practical research, pwede ring i-integrate mo yung science or araling panlipunan. In what way? For example, yung activity mo is ang title, I Who Wonder. So, magpapakita ka doon ng iba't ibang inventions. Example, invention ng airplane, ng telephone, yan. Yung mga invention, no? So, paano mo mai-integrate yan? Nag-integrate ka ng science or ng araling panlipunan wherein yung mga inventions nga na yun, pwede natin gamitin sa activity na I Who Wonder. Paano ba nabuo tong mga inventions na to? We all know na every inventions, dumadaan muna siya sa research. So, may process siyang pinagdadaanan bago siya maging invention. So, dun pa lang, makikita mo na yung connection, no? Dun sa activity pinagawa mong I Who Wonder, na ipakita dun yung process, na ipakita dun yung lalangkap natin ng research or pag-aangkop natin ng research na gumagamit muna tayo ng research bago tayo
makabuo ng inventions. So doon, nagkaroon na ng connection. So dito lang din, kailangan din nating i-consider yung art of questioning, no? So yung mga process questions din dapat natin is magli-lead at may connection talaga yung activity na yon and yung discipline na yon na inalign mo dun sa topic na dinidiscuss mo. So dapat may process question, pwede mong itanong, bago mabuo ang isang inventions, ano ba muna yung mga prosesong pinagdadaanan. Just like in research, may process din siyang pinagdadaanan. And kadalasan din of course, yung end product din naman ng research is pwedeng yung invention mismo. So yun, nagkaroon ka na ng connection, hindi siya pilit na porket pinasayaw mo, meron na agad doon PE, yan. So hindi ganon. So naipakita mo talaga yung connection ng discipline dun sa topic na dinidiscuss mo. And another way para mapatunayan na nakapag-integrate ka, ilagay mo mismo dun sa lesson plan mo yung competency nung discipline na yun or nung subject na yun, wherein dun mo in-integrate yung topic na dinidiscuss mo. So, isa yung way para ma-prove na nakapag-integrate ka talaga kasi nakuha mo mismo yung competency na yun, no? Dun sa topic na pinag-integrated mo. So, yun po. Yun po yung example, no? Disclaimer ulit, nasa sa inyo pa rin yan, no? Kung paano kayo makakapag-integrate ng ibang subject. Basta hindi siya pilit at nagkakaroon talaga ng meaningful connection, no? Okay, so that's apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Okay, next. Ito yung mga clarifications kung gusto nyo pong malaman yung mga definitions ng mga terms na ginamit dun sa indicator na yan. Next, apply a range of successful strategies that maintain learning environments that motivate learner to work productively by assuming responsibility for their own learning. So para ka maka-7, the teacher consistently applies strategies which are well aligned with the learner's individual group learning needs and motivates them to work productively and be responsible for their own learning. The teacher is able to create learning environments that sustains learners' active engagement and self-motivation. So dito, kailangan lang nating magbigay ng variety na strategies and activities to all kinds of learners. Alam naman natin na iba-iba yung needs nila. So pag nagpa-group activity tayo, dapat variety and we let them decide din na makapamili kung ano talaga yung interest or needs ng mga learners, no? So kung gusto nilang magtula, hayaan mo silang yun yung piliin nila, no? Na gawin. Yan. So, binibigyan natin ng options yung mga bata na mga activities na talagang yun yung gusto nila, yun yung needs nila, no? And of course, syempre, yung way din na pagbibigay natin ng mga rules dun sa mga activities na pinapagawa natin, dapat malinaw din sa ating mga learners para maiwasan din yung pagkalito, no? Sa mga activities na yon. And as much as possible, of course, dapat ay involve lahat ng learners sa mapapafeel natin yung inclusivity dun sa classroom natin, no? Yan. So, yun po yung sinasabi rin po dito sa apply a range of successful strategies that maintain learning environment that motivates learners to work productively by assuming responsibility for their own learning. Next. Yan. So, use differentiated, developmentally appropriate learning experiences to address learners' gender, needs, strengths, interests, and experiences. So, somewhat marerelate din natin siya dun sa pangalawang indicator kanina, no? So, para ka daw, yan, maka-7, the teacher provides differentiated and developmentally appropriate learning experiences to address the diverse individual learning needs of learners. So, yung features of practice natin, the teacher provides appropriate instructional adaptation for diverse learners to allow them to have opportunities to actively engage in various and effective learning activities. So, dito, of course, kina-consider din natin yung needs, strength, and interest ng mga bata. So, dito, differentiated. So, pag nagdi-differentiated tayo, pwedeng sa content, pwedeng sa process, pwede dun sa product, no? So, pwede rin dito yung magbibigay ka sa group activity, let's say, ng
iba't ibang activities. Merong pagsulat ng tula, merong pagkanta, merong dula-dulaan, merong paint me a picture, merong pantomime. And then you let your student decide kung ano yung pipiliin nila doon. O kaya naman magbigay ka ng iba't ibang situations dun sa activities mo, then papipiliin mo sila kung ano yung situations na gusto nila. Okay? So dito kailangan marami ka ring baon na strategies and activities na suited sa lahat ng mga bata and sa kung ano talaga yung needs and interest ng mga bata. So, kaya nga differentiated. Pwedeng sa content, pwedeng sa process, pwedeng sa product na gagawin ng mga bata. Pero of course, kailangan related pa rin dun sa dinidiscuss mong topic. So, yun po yung sinasabi dito, no? Para makuha mo yung level 7. Okay, next. Select, develop, organize, and use appropriate teaching and learning resources including ICT to address learning goals. Yan. So, para ka daw maka-7, the teacher integrates extensive and multidisciplinary learning resources including ICT which are appropriate and align with the learning goals. No? So, dito, sabi sa features of practice, the teacher skillfully manages diverse instructional materials that encompass other disciplines which consistently support the learning goals. So dito, ito yung paggamit natin ng ating materials, no? Pero of course, kailangan ma-utilize natin siya ng tama, no? Pwedeng yung materials, hindi lang naman yung paggamit natin ng mga ICT. Pwede din yung mga traditional resources na ginagamit natin. Task card, yan. Kung may audio tayo, kung may video tayo, yung mga yan. Or kung magpapagames ka through online, o kaya naman face-to-face na kakailanganan ng authentic materials, yan. So, dito, pinapakita mo lang na dapat tama and appropriate yung paggamit at naka-align pa rin siya dun sa learning goals mo. Hindi tayo pwedeng gumamit ng materials na hindi mo naman magagamit din, no? And as much as possible, maganda rin na yung materials na ginagamit mo is may-utilize mo from the start up to the end, no? Halimbawa, may pa Dora the Explorer ka, pinakita mo si Dora, maglalakbay kayo dun sa map ng knowledge, halimbawa, no? So, nagagamit mo si Dora, hindi lang dun sa habang naglalakbay sila dun sa discussion, mga papuntang activity, no? Pwede ring si Dora, binabantayan sila habang nag-e-exam sila or nagkukuis sila. So, na-utilize mo ng tama at maayos yung mga ginamit mong resources. Another thing, sabi ko nga kanina, syempre, yung mga gagamitin nating material, make sure na naka-align siya dun sa goals natin or layunin natin na that day. Okay? Ayan. And syempre, malinaw din dapat yung mga rules natin sa paggamit ng mga materials na iyon na ipapagamit natin sa mga bata. Okay. Next po. Ito yung clarifications. Yan, sabi ko nga, yung mga learning resources, hindi lang naman yung mga ICT tinutukoy dito, no? Meron din curriculum guides, chalkboard, flashcards, printed materials, ayan, ICT, e-books, yan, and other instructional materials. Next, design, select, organize, and use diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. So, para ka maka-7, the teacher integrates assessment strategies that engage learners in self and peer assessment. For the features of practice, the teacher uses assessment strategies which engage learners in assessment criteria to self-monitor and reflect on their own progress. The teacher prompts learners to frequently assess their own work and work of their peers using assessment criteria embedded in teacher or learners-generated rubrics, peer reviews, and or reflection log. So, ito naman ginagawa naman natin to. So, pwede kang magpa-diagnostic test muna or magpa-pre-test muna dun sa first part ng lesson mo. And then, yung mga formative assessment naman, ginagawa naman natin yan. Yung questioning, yung mga short quizzes or short activities sa mga bata. Yan.
So, nagkakaroon na tayo ng formative assessment. And of course, dun sa summative assessment naman, yung mga group activities, yung applications, no? Pero dapat, malinaw din na gumagamit tayo ng criteria or rubrics wherein makikita nila kung paano nila maa-assess yung strength and weaknesses nila as a learners. Pwedeng bukod sa pagbibigay mo ng scoring as a teacher, you let them parang mag-grade din or mag-assess din sa mga sarili nila. No? So, kailangan makapagbigay din tayo dito ng malinaw na rubrics na align din dun sa assessment na binibigay natin. And of course, yung assessment na binibigay natin ay naka-align din dun sa learning goals. No? Dun sa topic mo na dinidiscuss. Ayan. So, yan po yung mga indicators, no? If you want to apply for Teacher 7. So, lilinawin ko lang din, no? Ito ay mga suggested, let's say, suggested, payo para sa mga mag-a-apply for Teacher 7. Pero kung ano yung orientation din talaga sa inyo, sa school nyo, no? Yun yung dapat nyong sundin. Ito naman ay binase lang din natin dito sa features of practice, no? Pag nag-apply tayo for Teacher 7. Yun lang naman po. Thank you so much for listening. Sana po ay nakatulong ako sa pagpe-prepare nyo, no? Ng inyong mga gagawin para sa classroom observation. Thank you so much. Bye!